Sa eksenang ito, si Eugene at ang kanyang mga kaibigan ay kumakain at nag-uusap sa isang lugar. Si Hyukjin ay nagrereklamo na gutom na siya at nagmamadaling kumain. Tinanong niya si Yongchan kung sa kanya ba yung isang pagkain at kinumpirma ito ni Yongchan dahil napansin ni Hyukjin na palaging yun ang kinakain ni Yongchan. Biglang naalala ni Jaehyung na nakalimutan nilang bumili ng inumin. Nag-alok si Yongchan na siya na ang kukuha pero sinabi ni Jaehyung na siya na lang dahil nakatayo na rin siya. Samantala si Hyukjin at Jaehyung ay nag-uusap tungkol sa isang grupo ng Gosok na akala nila ay madaling silang talunin pero sa huli ay sila ang natalo. Habang ito ay nangyayari, si Eugene naman ay nagtataka at tumitingin sa pagkain na hawak niya. Sinubukan niyang buksan ito at tinulungan siya ni Jaehyung. Pagkabukas, nagulat si Eugene at mukhang namangha. At nagbago ang paksa ng usapan. Tinanong ni Eugene kung paano nagsimula ang away. Sinabi ni Jaehyung na may miyembro ng Gosok pangalan ng school na nang-aaway kay Yongchan sa hallway. Nag-alala si Eugene at tinanong si Yongchan kung nasaktan ba ito. Sumagot si Yongchan na tinulungan siya ni Jaehyung. Sinabi ni Jaehyung kay Yongchan na huwag matakot kung mangyari ulit iyon. Ipinaliwanag niya na ang tindig at ugali ay mahalaga dahil ang mga taong katulad ng Gosok ay mas lalong mang-aalipusta kapag nakaramdam sila ng takot mula sa iyo. Sinang-ayunan ni Hyukjin ang sinabi ni Jaehyung na kailangang maging matapang at ipagtanggol ang sarili, dahil kung hindi, patuloy lang namang aapi ang mga taong tulad ng Gosok. Tumutol si Yongchan at nagtanong, paano kung bugbugin ako? Sumagot si Jaehyung na kahit takot ka, posible pa rin nasaktan ka. Idinagdag pa ni Yongchan na baka lalong bugbugin siya. Sinabi ni Jaehyung na posible yun, pero kung hindi ka lalaban, magiging madali kang apihin sa hinaharap. Nagbigay si Hyukjin ng kanyang opinyon base sa kanyang mga obserbasyon. Ayon sa kanya, kapag sumagot ka kahit isang beses, mas mag-aalinlangan sila sayo tulad ng mga tao mula sa Gosok. Karaniwan, ang mga taong hindi lumalaban ang kanilang target. Pero inamin niya na hindi ito palaging totoo. Habang nagsasalita si Hyukjin, si Yongchan ay tahimik lang at tila nag-iisip. Sa huli, sinabi ni Hyukjin na ang mahalaga ay dapat kang sumagot at huwag matakot. Sa kanyang nakita, kaya ito ni Yongchan kung susubukan niya. At habang nakikinig si Eugene sa usapan ng kanyang mga kaibigan, bigla niyang naalala ang isang pangyayari mula sa kanyang nakaraan. Sa kanyang alaala, siya ay naglalakad na may bitbit na pagkain sa gitna ng mga sundalo na tila nagpapahinga at kumakain sa oras na iyon. Narinig ni Eugene ang mga boses na hindi kalayuan at nilapitan niya ang grupo. Bagaman hindi niya nauunawaan ang wika na ginagamit nila, tila may galit o di maganda sa kanilang kilos. Bigla ang nagulat ang lahat ng sundalo sa paligid nang makita si Eugene na may dugo sa kanyang kamao at 4 na sundalo ang nakahandusay sa lupa at duguan. Isa sa mga napabagsak na sundalo ay nakatingin kay Eugene na may takot at pagkabigla sa kanyang ekspresyon mula kay Eugene. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan sila ay kumakain at si Eugene ay nakatingin kay Yongchan habang pinakikinggan ito. Kahit nag-aatubili, napasalita si Yongchan at inamin na kinainisan niya sina Jaehyung at Hyukjin. Nagulat sina Jaehyung at Hyukjin sa biglaang pag-amin ni Yongchan. Sinabi ni Yongchan na inaapi nila ang kanilang mga kaklase, kasama na siya. Tumanggi si Jaehyung at sinabing hindi sila nang aapi at nagbibiro lang sila. Ipinaliwanag ni Hyukjin na hindi sila tulad ng ibang mas malupit na mga tao at sinabing mas mabait pa sila kumpara sa iba. Hinikayat niya ang mga ginawa nila na hindi gaanong masama. Ngunit matapang na sumagot si Yongchan at sinabing ang mga pang-aasar at kalokohan na ginawa nila ay itinuturing pa ring pang-aapi sa mga taong katulad niya. Sa sinabing ito, muli na namang napatahimik at nagulat sina Jaehyung at Hyukjin. Itinuloy ni Yongchan ang kanyang paliwanag na kahit pagaano hindi kalupit ang tingin nila sa kanilang ginagawa, ito ay itinuturing pa ring pang-aapi. Kinainisan niya na ginagawa ito ng kanyang mga kaibigan nang walang pag-aalinlangan. Tumigil sina Jaehyung at Hyukjin at muli silang nagulat habang pinakikinggan si Yongchan. Pagkatapos, ngumiti si Yongchan na may kaunting kahihiyan at sinabing dahil sinabihan siya nilang magsalita, kaya niya ito ginawa. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jaehyung at Hyukjin sa gulat. Inamin ni Hyukjin na ito ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganito at hindi niya ito naisip. Sinang-ayunan ito ni Jaehyung at sinabing sa palagay nila ay mas mabuti sila kumpara sa iba. Sinabi ni Yongchan na pagkatapos niyang makasama ang grupo at makita kung paano siya itrato,
napansin niyang hindi talaga nila alam na ang ginagawa nila ay pang-aapi. Ginawa niyang klaro na bagaman hindi sila kumukuha ng pera o gumagawa ng masasamang bagay tulad ng pambubugbog, ito'y itinuturing pa rin niyang pang-aapi. Nagkaroon ng katahimikan, at sa huli ay nagsorry si Jaehyung at Hyukjin. Bagaman alam nilang hindi na ito magbabago ng lahat, ipinahayag pa rin nila ang kanilang pagkakasorry. Nagtapos ang usapan na may linaw na sa mukha ni Yongchan, na tila'y nabigkas na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Biglang naputol ang seryosong sandali nang subukang buksan ulit ni Eugene ang isang pagkain tulad ng kinuha niya kanina pero ito'y nahulog sa sahig. Nagulat si Eugene at biglang nag-focus ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanya, tila naghihintay ng kanyang magiging reaksyon. At biglang nagsigawan sila mula kay Eugene, "Huwag mo nang kainin yan." Paglipat ng eksena, makikita si Oni, ang pinsan ni Yuna, na nasa lugar ng SW Group. Narinig niya ang ingay mula sa labas. May bodyguard na nagsabi na maghintay siya ng sandali. Bigla namang dumating si Yuna na parang galit at nagmamadali. Tinanong siya ni Oni kung bakit siya naroroon, na may ngiti sa kanyang mukha. Sinigawan siya ni Yuna, at nagulat si Oni sa biglaang pagbisita at pagsisigaw ni Yuna. Sa galit na tinanong ni Yuna ang kanyang pinsan, na si Oni, tungkol sa impormasyong nakarating sa kanya na iniimbestigahan ni Oni si Eugene. Sinabi ni Oni na pareho lang naman silang nagduda kay Eugene noon. Pero iginiit ni Yuna na bagaman ginawa niya ito noon, nagdesisyon na siyang itigil at nangakong hindi na ulitin. Sinabi ni Oni na dapat maintindihan ni Yuna na kailangan nilang maging mapanuri para sa kanilang kaligtasan, lalo na't may mga nangyari na sa kanila kamakailan. Bago pa man makapagsalita si Yuna ng kanyang saloobin tungkol kay Eugene, siya ay naudlot at hindi nakapagsalita. Dahil ipinaliwanag ni Oni kay Yuna na hindi dahil nailigtas siya ni Eugene ay nangangahulugang mapagkakatiwalaan na ito. Lalo pat may isang tao sa parehong klase nila na nagpapanggap at nagsisinungaling tungkol sa kanyang buong nakaraan. Dahil dito, nag-insist si Oni na dapat talagang imbestigahan si Eugene. Napatigil sa katahimikan si Yuna sa sinabi ng kanyang pinsan. Sumingit naman ang bodyguard ni Oni na nagsabing kahit ang eskwelahan ay wala ring magawa kundi tingnan ang sitwasyon. Lalo na't peke ang mga dokumentong isinubmit ni Ian sa eskwelahan. Parehong tahimik at galit ang mukha ni Yuna at ng kanyang bodyguard habang sinusuri ang sinabi nito. At sinabi ni Oni buti na lang at nandun sila Yuna dahil malapit na siyang tumanggap ng tawag na magbibigay ng impormasyon tungkol kay Eugene. Nagulat si Yuna sa balitang ito. Paliwanag ng bodyguard ni Oni, inabot ng mahabang panahon bago makuha ang impormasyon tungkol kay Eugene. Pero nakakuha sila ng tulong mula sa mga mataas na opisyal para ito'y maimbestigahan. Tinanong ni Oni si Yuna kung hindi ba siya curious kung sino talaga ang batang ito. Ipinakita si Yuna na naguguluhan at nag-iisip sa tanong ni Oni. Pero tumanggi si Yuna na maging curious tungkol kay Eugene. Anya, sapat na para sa kanya na nailigtas siya ni Eugene. Biglang dumating ang inaasahang tawag na magbibigay ng impormasyon kay Eugene. Inimbitahan ni Oni si Yuna na pakinggan ang tawag kasama niya. Sinasabi ng tao sa kabilang linya na siya ay si Shinjae at tumatawag para sa inirequest na impormasyon. Bagaman tahimik, hindi makayang lumaban ni Yuna sa kanyang kuryosidad. Sinabi ni Oni na sa wakas ay malalaman na nila kung sino talaga ang batang si Eugene. Nagpatuloy ang usapan sa telepono at inamin ni Oni na ito'y mas mahirap na proseso kaysa inaasahan nila sa pagkuha ng impormasyon kay Eugene. At ang tao sa telepono ay nagbigay ng nakakabiglang utos mula sa mga nakatataas na hindi na dapat pang imbestigahan ng SW Group si Eugene. Ito ay nagdulot ng pagkagulat at pagtataka kay Oni at Yuna. Tinanong ni Oni kung ano ang ibig sabihin ng utos, lalo na't hindi siya kontento na basta na lang iwan ang pag-imbestiga kay Eugene. Ang tao sa telepono ay nagsabi na wala silang dapat ipag-alala tungkol kay Eugene. Ipinahayag niya na si Eugene ay isang tao na nawalay sa kanyang pamilya dahil sa isang plane crash at nagnanais lamang na makabalik sa kanyang tahanan. Sa eksena, naroroon sa paaralan sina Yuna at Sukjo na papasok sa kanilang silid-aralan. Pinansin ni Hyukjin na dumating si Yuna sa huli ng araw ng pasok matapos mawala ng ilang araw. Napansin ni Yongchan na tila may pagka-shock si Yuna habang tumitingin sa kanyang grupo. Habang dumaan sina Yuna at Sukjo, tinanong ni Yuna kung nasaan si Eugene. Napansin ito ni Yongchan at nagulat, sinubukan niyang hanapin si Eugene.
Sinabi ni Jaehyung na tumawag ang guro kay Eugene kaya ito umalis. Pagkatapos ay nagpatuloy sina Yuna at Sukjo sa kanilang upuan. At nalaman ni Sukjo at Yuna na dumating sa paaralan ang may-ari ng kumpanya na siyang lolo ni Yuna. Nagtataka si Yuna kung bakit nandito ang kanyang lolo at kung may kinalaman ba ito kay Eugene. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang lolo ni Yuna na kausap si Eugene. Pinasalamatan niya ito ng personal dahil ayon sa kanya, tumanggi si Eugene na makipagkita sa kanya noon. Sinabi ng lolo na nagpapasalamat siya kay Eugene dahil iniligtas nito si Yuna. Tugon ni Eugene, wala siyang ibang layunin kundi iligtas ang kanyang kapatid at nangyari lang nakasama si Yuna sa pangyayari. Sinabi ng lolo ni Yuna kay Eugene na kahit anong mangyari, hindi magbabago ang katotohanang iniligtas ni Eugene si Yuna. Humingi din siya ng paumanhin dahil nasangkot ang kapatid ni Eugene sa insidente. Tumugon si Eugene na wala nang dapat ipag-alala ang lolo ni Yuna dahil nagsorry na si Yuna para dito. Nang magsimula na siyang umalis, biglang hiningan siya ng lolo ni Yuna ng isang pabor. Gusto ng lolo ni Yuna na maging bodyguard si Eugene para sa kanyang apo. Ayon kay Eugene, hindi ito ang trabahong para sa isang karaniwang high school student tulad niya. Pero tinanong siya ng lolo kung siya ba ay isang karaniwang high school student sa kabila ng kanyang kakayahang talunin hindi lang ang mga taong nagkidnap kay Yuna kundi pati na rin ang mga trained na sundalong dayuhan. Tinanong ni Eugene kung bakit hindi na lang gumamit ng escort team ang SW Group para bantayan si Yuna. Sinagot ito ng lolo ni Yuna na hindi ito posible sa paaralan at magdudulot ito ng hindi normal na pamumuhay para kay Yuna kung susundan siya ng maraming bodyguards sa kanyang murang edad. Dagdag pa ng lolo, humingi ng paglaya si Sukjo mula sa tungkulin bilang bodyguard ilang araw na ang nakakaraan. Inakala ni Sukjo na wala siyang karapatang magpatuloy sa trabaho matapos ang nangyari. Kaya naisip ng lolo ni Yuna na si Eugene na lang ang hilinging maging bagong bodyguard ni Yuna. Subalit, tumanggi si Eugene, anupat sinabing hindi niya kayang gawin ito. Habang malapit nang umalis si Eugene, biglang may sinabi ulit ang lolo ni Yuna. Sinabi ng lolo na hindi lang si Yuna ang dahilan ng kanyang pagbisita, kundi upang pasalamatan din si Eugene sa nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Napahinto si Eugene sa pagka-shock at lumingon pabalik sa lolo. Dinugtungan ng lolo na dahil kay Eugene, nagkaroon siya ng pagkakataon na masilayan ang huling sandali ng kanyang anak. Lalo pang na-shock si Eugene pero umikot siya pabalik at sinabing, ito ay isang simpleng hiling lang. Sinabi ng lolo ni Yuna na walang ibang gustong tumanggap sa trabahong iyon dahil sa panganib pero si Eugene tinanggap niya ito. Dahil dito, nagka-opportunity siyang makasama ang kanyang anak sa huling sandali nito. Palaging pinag-uusapan ng kanyang anak si Eugene, kaya't naghanap siya para dito pero hindi siya matagpuan. Ngunit nagkita sila sa ganitong paraan at sinabi ng lolo na si Yuna ay ang anak ng taong iyon. Naaalala ni Eugene ang imahe ng taong iyon habang sinasabi nito na may anak siyang kasing edad niya. Tugon ni Eugene, hindi niya magagampanan ang pagiging bodyguard ng maayos pero kung may mangyari, hindi niya ito papabayaan. Nagulat ang lolo sa sagot ni Eugene pero sabi nito, sapat na yon habang umiti. At sa pahabol na tinatanong ng lolo ni Yuna si Eugene kung ano ang opinyon niya sa mga bodyguard ng SW Group. Ayon sa lolo, mayabang at kampante ang mga ito, akala'y sila ang nagresolba sa sitwasyon ng pagdukot kay Yuna. Gusto niyang marinig ang opinyon ni Eugene tungkol dito, at sinabing ito ay isang formal na request. Ang tanging tugon ni Eugene ay isang malalim na buntong hininga. Pagkatapos, nagpalit ang eksena. Pagpasok ni Eugene sa kanyang classroom, nakita siya ni Yuna. At binati niya si Eugene ng may ngiti, ngunit dumaan lamang ito na para bang wala lang, kaya nagulat sina Yuna at Sukjo. At lumipas ang oras habang nakaupo sa kanyang upuan, iniisip ni Eugene ang sinabi ng lolo ni Yuna na sa huling pagkakataon nakasama niya ang kanyang anak dahil sa kanya. Iniisip niya kung namatay nga ba ang taong iyon. At naalaala ni Eugene ang panahon sa isang gubat kasama ang grupo ng mga sundalo at iba pang mga tao na volunteer na nagpapakain. Tinanggal ni Eugene ang takip sa kanyang mukha para kumain at napansin siya ng isang lalaki. Sinabihan siya ng lalaki na mukha siyang bata dahil tinanggal niya ang takip sa mukha. Tinanong siya ng lalaki kung teenager ba siya, kaya mabilis na itinakip ulit ni Eugene ang kanyang mukha. Lumapit ito kay Eugene at inalok siya ng ibang pagkain, imbes na kung ano ang kanyang kinakain. Tinitigan lang siya ni Eugene habang ngumingiti ang lalaki.
Samantalang naglalakad si Eugene, nakarinig siya ng usapan ng dalawang sundalo. Pinag-uusapan nila ang mga kliyente na mayaman dahil nagpapagawa ng mga kalsada, paaralan, at medical facilities sa bayan na kanilang papuntahan. Sinabi ng isa na parang volunteer work lang ito, pero ang tingin ng isa, mas mabuti pang ibigay sa kanya ang pera kaysa sa mawalan ng saysay ito sa bayan. Nakikinig si Eugene habang dumaan siya sa kanilang lugar. Sa mga susunod na araw, patuloy ang lalaki sa pagbigay ng pagkain kay Eugene. Kahit umuulan, hindi ito nagbabago. Dumating ang araw na kailangan ng umalis ni Eugene para sa kanyang susunod na misyon. Sinabi ng lalaki na naging malapit na siya kay Eugene at inimbitahan siyang bumalik pag may oras siya. Binigyan pa siya ng lalaki ng bag na may lamang pagkain at gamot. Nang tanungin ni Eugene kung bakit siya binibigyan ng ganitong bagay, natuklasan ng lalaki na marunong pala si Eugene mag-Korean. Nakatitig lang si Eugene, kaya sinagot na lamang siya ng lalaki. Na may anak siya ng kapareho ng edad ni Eugene. Pinakitaan siya ng pagmamalasakit ng lalaki dahil naalala nito ang kanyang sariling anak sa kanya. Matapos umalis si Eugene, nalaman niya mula sa isa pang sundalo na ang buong bayan na kanyang inalalayan ay nasakop ng mga anti-government forces. Namatay ang karamihan sa mga volunteer doon. Sa kasalukuyang oras sa paaralan, tinanong siya ni Yuna kung may oras siya. Sa isang rest area, humingi ng paumanhin si Sukjo kay Eugene dahil sa pagdududa nito. Ayon kay Eugene, wala itong dapat ipag-alala dahil ginawa lang ni Sukjo ang kanyang trabaho. Biglang sinabihan siya ni Yuna na imbitado siya ng kanyang lolo, at sumagot si Eugene na naiintindihan niya ito na ikinagulat naman ito ni Yuna. Sa huli, isang babae na kamag-anak ni Yuna ay nagtataka kung sino talaga si Eugene. At biglang dumating at sinabi ng kanyang bodyguard na naroroon ang batang estudyante para makipag-usap sa kanya na ikinagulat ni Oni. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.